kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Pokus ng Pandiwa. Sa araling ito, ating matutukoy ang iba't ibang pokus ng pandiwa at ang wastong gamit ng mga ito sa pangungusap. Handa ka na ba? Sa mga nagdaang aralin, atin na tinalakay ang pandiwa. Naaalala mo pa ba ang ibig sabihin nito? Ang pandiwa o verb ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, pangyayari o kalagayan ng paksa o simuno sa pangungusap. Narito ang mga halimbawa. Tumakbo ang bata. Ang pandiwa sa pangungusap ay tumakbo. Si Lay ay nag-aaral. Ang pandiwa ay nag-aaral. Nagluluto si Aling Ana ng almusal. Ang pandiwa sa pangungusap ay nagluluto. Ano ang pokus ng pandiwa? Ang pokus ng pandiwa ay ang relasyon ng pandiwa sa paksa o simuno ng pangungusap. Ipinapakita ng pokus kung sino o ano ang sentro ng kilos sa pangungusap. Karaniwang makikita ang pokus sa ang parirala ng pangungusap. Ang parirala ay ang bahagi ng pangungusap na pinangungunahan ng salitang ang o ang mga o kaya naman ay si o sina para sa pantao. Halimbawa, bumili ng tinapay ang bata. Ang salitang ang bata ay siyang pokus ng pandiwa. Ito ay ang parirala sa pangungusap. Narito ang mga pokus ng pandiwa. Pokus sa tagaganap o aktor, pokus sa layon o goal, pokus sa ganapan o lokatibo o lokasyon, pokus sa tagatanggap o benepaktibo, pokus sa instrumental, gamit o kagamitan, pokus sa sanhi o kosatibo, at pokus sa direksyonal o direksyon. Pokus sa tagaganap o aktor. Pokus sa tagaganap o aktor. Ang paksa o simuno ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ang mga panlaping ikinakabit sa pandiwa ay mag, mang, ma, maka, makapag, maki, magpa. Narito ang mga halimbawa. Bumili si Rowena ng bulaklak. Ang pandiwa ay bumili. Ang paksa naman ay si Rowena. Sumasagot sa tanong na sino. Sino ang bumili ng bulaklak? Si Rowena. Si Carlo ay naglinis ng silid. Ang pandiwa ay naglinis. Ang paksa ay si Carlo. Sino ang naglinis ng silid? Si Carlo. Tandaan, ang simuno o paksa ang gumagawa ng kilos. Pokus sa layon o goal. Pokus sa layon o goal. Ang paksa o simuno ang nakatatanggap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ang mga panlaping ikinakabit sa pandiwa ay in o hin, an o han, ipa, ma, aki, pa. Ang mga halimbawa ay binili ng nanay ang tinapay. Ang pandiwa ay binili. Ang paksa ay ang tinapay. Sumasagot sa tanong na ano. Ano ang binili ng nanay? Ang tinapay. Ang candy ay kinain ng bata. Ang pandiwa ay kinain. Ang paksa ay ang candy. Ano ang kinain ng bata? Ang candy. Tandaan, ang simuno o paksa ang tumatanggap ng kilos. Pokus sa ganapan o lokatibo.
Focus sa ganapan o locative. Ang paksa o simuno ay ang lugar na ginaganapan ng pandiwa. Ang focus ay nasa lokasyon. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ang mga panlaping ikinakabit sa pandiwa ay pag, an, han, ma, an, pang, an, mapag, an, at pinag-an. Narito ang mga halimbawa. Pinagdausan ng kasal ang hardin. Ang pandiwa ay pinagdausan. Ang paksa ay ang hardin. Sumasagot sa tanong na saan. Saan idinaos ang kasal? Sa hardin. Ang tindahan ang pinagbilhan ni Lance. Ang pandiwa ay pinagbilhan. Ang paksa ay ang tindahan. Saan bumili si Lance? Sa tindahan. Tandaan, lugar ang binibigyan diin sa pangungusap. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. Ang paksa o simuno ay ang tagatanggap o tagapakinabang sa kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na para kanino. Ang mga panlaping ikinakabit ay ipag, ipinag, ipang. Narito ang mga halimbawa. Ipinagluto ng adobo ni nanay ang bisita. Ang pandiwa ay ipinagluto. Ang paksa ay ang bisita. Sumasagot sa tanong na para kanino. Para kanino ang inilutong adobo ni nanay? Para sa bisita. Ibinili ni Mang Juan ng bag ang kanyang anak. Ang pandiwa ay ibinili, ang paksa ay ang kanyang anak. Para kanino ang ibiniling bag ni Mang Juan? Para sa kanyang anak. Tandaan, ang paksa o simuno ang nakikinabang sa kilos. Focus sa instrumental o gamit. Focus sa instrumental o gamit. Ang paksa o simuno ay ang bagay o kasangkapan na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ito ay ginagamitan ng mga panlaping ipang, ipinang, ipam, at ipan. Narito ang mga halimbawa. Ipinanghiwa niya ng sibuyas ang kutsilyo. Ang pandiwa ay ipinanghiwa. Ang paksa ay ang kutsilyo. Sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang sibuyas ay hiniwa sa pamamagitan ng ano. Ng kutsilyo. Ipinangsulat ng pangalan ni Ana ang lapis. Ang pandiwa ay ipinangsulat. Ang paksa ay ang lapis. Sinulat ni Ana ang pangalan sa pamamagitan ng ano? Ng lapis. Tandaan, kasangkapan ang focus. Focus sa sanhi o kosatibo. Focus sa sanhi o kosatibo. Ang paksa o simuno ay ang sanhi o dahilan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na bakit? Ang mga panlaping ikinakabit ay ika at ikina. Narito ang mga halimbawa. Ikinatuwa ng bata ang regalo. Ang pandiwa ay ikinatuwa. Ang paksa ay ang regalo. Sumasagot sa tanong na bakit? Bakit natuwa ang bata? Dahil sa regalo. Ang pagkakasakit ni Fe ay ikinapayat niya. Ang pandiwa ay ikinapayat. Ang paksa ay ang pagkakasakit. Sumasagot sa tanong na bakit? Bakit pumayat si Fe? Dahil sa pagkakasakit. Tandaan, sanhi o dahilan ang focus ng pandiwa. Focus sa direksyonal o direksyon. Focus sa direksyonal o direksyon.
Ang paksa o simuno ay ang pinagtutuunang direksyon ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na tungo saan o tungo kanino. Ang mga panlaping ikinakabit sa pandiwa ay an o han. Narito ang mga halimbawa. Tinungo namin ang parke. Ang pandiwa ay tinungo. Ang paksa ay ang parke. Tungo saan ang aksyon o kilos? Sa parke. Nilapitan ng bata ang guro. Ang pandiwa ay nilapitan, ang paksa ay ang guro. Tungo kanino ang aksyon o kilos? Sa guro. Tandaan, ang direksyon o tinutunguan ang focus. Muli, narito ang buod ng ating araling focus ng pandiwa. Narito ang mga focus ng pandiwa, ang mga binibigyang diin at mga halimbawa. Focus sa tagaganap. Binibigyan diin ang gumagawa ng kilos. Halimbawa, naglinis ang bata ng silid. Focus sa layon. Binibigyang diin ang tumatanggap ng kilos. Halimbawa, nilinis ng bata ang silid. Focus sa ganapan. Binibigyan diin ang lugar ng kilos. Halimbawa, tinirhan namin ang bahay. Focus sa tagatanggap. Binibigyan diin ang nakikinabang sa kilos. Halimbawa, ipinaghain ko ang bisita. Focus sa instrumental. Binibigyan diin ang kagamitang ginamit sa kilos. Halimbawa, ipinangsulat ko ang lapis. Focus sa sanhi. Binibigyan diin ang dahilan ng kilos o damdamin. Halimbawa, ikinatuwa niya ang regalo. At focus sa direksyonal. Binibigyan diin ang tinutunguhan ng kilos. Halimbawa, tinungo nila ang simbahan. Tukuyin kung anong focus ng pandiwa ang inilalarawan sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, focus na nagbibigay diin sa tumatanggap ng kilos. Focus sa layon. Bilang dalawa, focus na nagbibigay diin sa tao o bagay na nakikinabang sa kilos. Focus sa tagatanggap. Bilang tatlo, focus na nagbibigay diin sa dahilan ng kilos o damdamin. Focus sa sanhi. Bilang apat, focus na karaniwang gumagamit ng panlaping ika at ikina. Focus sa sanhi. Bilang lima, focus na nagbibigay diin sa gumagawa ng kilos. Focus sa tagaganap. Bilang anim, focus na nagbibigay diin sa lugar kung saan naganap ang kilos. Focus sa ganapan. Bilang pito, focus na nagbibigay diin sa kagamitang ginamit sa kilos. Focus sa instrumental. Bilang walo, focus na nagbibigay diin sa tinutunguhan o direksyon ng kilos. Focus sa direksyonal. Bilang siyam, focus na karaniwang gumagamit ng panlaping mag, mang. Focus sa tagaganap. At bilang 10, focus na karaniwang gumagamit ng panlaping ipag, ipinag, ipang. Focus sa tagatanggap. Kahunan ang pandiwa at salungguhitan ang paksa o simuno sa bawat pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin ang focus nito.
Muli, maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangungusap. Bilang isa, kinain ng aso ang pagkain. Ang pandiwa ay kinain, ang paksa ay ang pagkain. Ito ay focus sa layon. Bilang dalawa, tumakbo ang aso sa kalsada. Ang pandiwa ay tumakbo, ang paksa ay ang aso. Ito ay focus sa tagaganap. Bilang tatlo, pinagpraktisan ng mga mag-aaral ang silid. Ang pandiwa ay pinagpraktisan, ang paksa ay ang silid. Ito ay focus sa ganapan. Bilang apat, ipinangputol ng lalaki ang lagari. Ang pandiwa ay ipinangputol, ang paksa ay ang lagari. Ito ay focus sa instrumental. Bilang lima, ikinabahala ng nanay ang balita. Ang pandiwa ay ikinabahala, ang paksa ay ang balita. Ito ay focus sa sanhi. Bilang anim, naglaba ng uniforme si ate. Ang pandiwa ay naglaba, ang paksa ay si ate. Ito ay focus sa tagaganap. Bilang pito, pinasok ng mag-aaral ang silid. Ang pandiwa ay pinasok, ang paksa ay ang silid. Ito ay focus sa direksyonal. Bilang walo, ikinasaya ng klase ang bakasyon. Ang pandiwa ay ikinasaya, ang paksa ay ang bakasyon. Ito ay focus sa sanhi. Bilang siyam, nilapitan ng anak ang ina. Ang pandiwa ay nilapitan, ang paksa ay ang ina. Ito ay focus sa direksyonal. At bilang 10, ipinaglaban niya ang kapatid. Ang pandiwa ay ipinaglaba, ang paksa ay ang kapatid. Ito ay focus sa tagatanggap. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.